Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang support. And again, welcome po sa ating new program today. Dito po sa ating live podcast sa ating YouTube channel. Before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, makikita nyo po yung QR code for you to follow us on other social media account. Ito nyo lang po yung phone niyo to scan it. Today po, pag-uusapan po natin, isa po sa mainit na topic ng opisina po ng COMELEC, which is the Office of Political Finance and Affairs Department ng COMELEC, na kung saan po i-clear po nila si Senator Marcoleta sa issue niya po sa hindi niya pag-disclose sa isang part ng kanyang SOSE yung mga kanyang pag-usapan po natin yan at bigyan natin ng reaction together with one of our sabihin na natin one of our friends, and I would say resident Philcaster. Always po walang mintis pagka nag-request po kayo ng support at tulong yan at ng favor para makapagbigay ng kanyang opinion sa mga bagay-bagay sa politika. Andyan po lagi. Please welcome po Ma'am Carclea. Hello. Hello. Did I give Teka, you enough time? Bakit hindi ay nakikita na ako? O nakikita na ako. Mamahina I'm yung mic niyo po. sharing. Ay, mahina. Parang Ay. malayo po kayo. Ayan. Hold on. Teka, and then I'm gonna, ayan. How about now? Yan, okay na po, okay na. Let me see, which mic am I using? I think, ano lang, hindi, itong sa mic niyo dito, in-adjust ko lang yung setting kasi sa part ko, Okay. malakas siya, sumasabog siya. Oh, okay. I think okay na po ngayon. Much better. Okay. Teka, pag Okay. wala kayang if I turn this off, is it too okay lang, no? If I don't Okay have na the po. light on? Okay. Okay lang po. Okay. So, balik tayo sa ating topic. Sa lahat po, if ever you guys have questions while we're talking about our topic today, huwag niyo po kalimutan to put it on a comment and we'll try to read it and ask our guest for today. Ito po sa ating program, Ma'am Carclea, what's your take po dito, no? Sa nangyari po na inilabas ng affairs, ano ba to? Political Finance and Affairs Department ng COMELEC na di umano po, they are clearing Senator Marcoleta of the Section 109 of the Omnibus Election Code, which requires candidates to file a full and itemized SOSE, which is under Section 39 of Republic Act 7166. Kinikinita na natin eh. Nafi-feel na natin. Hindi pa lumabas. Mhm. Yung length of time lang because it seemed like a slam dunk case. Tagal-tagal na, if it was a slam dunk case, it would have come out right away. Parang yung case ni Cheese na, oy, ito yung sabi nila, because the law as written nila only regulates donations during the campaign period. May lusot. Pag may lusot, may gusot. Nagsinungaling. No. Oh, hindi. Matagal na yun sa mga matatanda yun. Oh, katulad ko, May lusot, may gusot. go to hell daw. Hindi naman natin alam kung saan siya pupunta kung may mangyari sa kanya. So, it's between him and his God. Diba? Anyway. Yeah, totoo So, yan. And ma'am, gusto ko na rin idagdag ano. 'Di ba ang pinag-uusapan po dito is his own disclosure sa SOSE niya. Hindi naman po siya 'di ba? I think ito yung mali na mga supporter ni Marcoleta that they are trying to imply that we
the people who criticize what he is doing, we are criticizing the person. No, we're criticizing the disclosure because this is a public document. Correct. So, yung sinasabi na yung sauce niya, siya that is part of what he is supposed to submit. Hindi naman yun na 'di ba, yung ay talagang binabantayan. Lahat naman ng kandidato pinagsa-submit, 'di ba? It's a requirement kasi. However, yung nasabi na lusot dun is the SOSEC can be complete even if it excludes early money. Legally, man niyang sabihin, "Ay wala akong contribution during the campaign period," kasi puwede man siyang magsinungaling na, "Ay during this period nung nagkakampanya na siya walang walang dumating kasi bago nag-umpisa nung kampanya binigyan na siya ng kaniyang" marami daw siyang friends, "Uy VP Sara talo ka, may isa kang kaibigan si Marcoleta." Marami, oh, marami, Maraming friends. mayayaman pa, oo, mayayaman, 'di ba? But this is so sad because this opens the floodgates for everybody else to lie and get away with so much bullshit. Alam mo, Ma'am Carclea, yun nga yung parang iniisip ko na after effect nito eh. Saan na po yung ano na po mangyari sa check and balance kung merong magiging source of interpolation in the future na gagamitin sa korte na sinasabi, kung pwede ngang gawin ito o nagawa ito ni Senator Marcoleta, bakit hindi pwedeng gamitin yung grounds na yon to another issue in the future for them to use it against the benefit of, you know, politic. So, this is actually yung ruling ni it didn't create a problem, it actually revealed the problem. Mm. Kasi wala pang nangyari before na na sa kasat-sat mo Marcoleta ikaw lang naman ang nag-promote ng sarili mong kababalaghan, sinatsat mo kasi sa TV show mo. This whole thing exposes a system where transparency is limited by the calendar, not by the reality of political financing kasi totoong binigyan siya ng pera, inamin niya yon. Pero binigay daw bago magkampanya. Pero totoo naman na yung pera ay binigay Pero ma'am, 'di ba, yung gano'ng paliwanag niya, it still parang defies yung ano, eh, yung, credibility niya as a running candidate at that time. Whether plus or not pasok siya sa panahon o hindi, the fact na alam mo siya at kinailangan mo pang i-broadcast at ipaliwanag sa publiko kung ano yung totoo at hindi it just justify the fact na may mali kang ginawa. Ginagamit mo lang hindi yung nga. pagiging abogato mo to a certain degree para may maniwala. Plus, he was a sitting congressman when Correct. he took that money. Hindi Mhm. ba? Hindi ka naman allowed tumanggap ng pera, especially from somebody that is receiving government or who has government contracts like Mike Defensor. Kasi si Mike Defensor ay isa sa pinangalanan niya at si Mike Defensor ay may mga kontrata sa gobyerno tumanggap ka ng pera, sabi mo kay Mike Defensor. Ayun, yung sinasabi mo, Billy, na ay nasira yung kredibilidad niya. Yan ay nag-a-assume ka na may hiya siya. Walang Ma'am Clark, ano, may mga sinasabi po ating mga listeners kung puwede daw po lumapit kayo ng konti sa meron ba? mic. Opo, hindi daw po nila kayo marinig. Masyado daw po mahinhin.
Jonas! Isa pa po 'no, I think another aspect I wanted to touch base din dito sa issue na Oo. do you think that the system ay sa ganitong desisyon ng COMELEC, do you think as a system pinoprotektahan? Of course, he Mhm. couldn't say si Ping Lacson is pretty much matapang si Ping Lacson, pero of course he can't really baka maano siya, it could be said na cyber libel and very slanderous if he said itong INC ginagamit ang kanilang impluwensya para maimpluwensyahan ang commissioner sa COMELEC. Oh, Mhm. kasi even before the ruling came out, he was already saying that there was a group of people that were trying to influence the COMELEC commissioners to rule in favor of Marcoleta. Isn't that protecting these evil candidates? No? Kasi candidates are supposed to comply with the law, pero you're trying to, this is a broken system and you are trying to exploit the system even though you know it's wrong. What you're doing is wrong. Fundamentally, it is wrong. Pero you are exploiting it. Marcoleta, buwisit talaga. Nabubwisit talaga ako dito. Kasi Mhm. alam niya, tapos nag-aano ba, yung nagmamalinis na he's against corruption, this and that. Hoy, makapili kang senador ka, huwag ka nang magkunwari. Diyos ko. Anyway, yes, it is protecting him. 'Di ba? Ma'am Carclea, I want to ask your opinion about this ano. One of the prominent lawyers at naging um, election lawyer na rin po ng mga prominenteng politiko before, si Attorney Romulo Macalintal. One of his Mhm. opinions about this, ang sabi niya dito, kung totoo na pinapawalang bisa ng COMELEC ang issue sa SOSE ni Senator Marcoleta, ang sabi niya po dito, if Marcoleta is not covered by the law because he was not yet a candidate at the time of receipt, then it is only Mhm. logical that the law should also benefit the donors. What is sauce for the goose should be the sauce for the gander. In short, what is sauce for Marcoleta should be sauce for his donors. It makes sense. Which means, even though the COMELEC said file cases against the donors, most likely these donors are not going to be harmed by anything. Yung sinabi nila, ay, filean ng kaso sila Mike Defensor, that's bullshit. Alam mo ba, may mangyayari dyan sa mga ano dyan, yung mga sinasabihan nilang pag-filean. Walang mangyayari dyan. Alam nyo na lang yan. So, I think this just means, in fairness to the COMELEC, they have said time and again, there's a lot of things that need to be changed in the election laws. Pero, that being said, I still think that they got pressured by Iglesia ni China. Oo nga. Oo nga. Hindi China. Si. Hindi T. Correct. Okay. Ma'am, ano po tingin ninyo? So, because of this situation, can you say that transparency in COMELEC, ano na, parang nawala na siya because of this? I really don't trust the COMELEC. First, with what happened with Queso de Bola. How can voters trust election transparency after this? Trust is strained because the public expects transparency about all campaign money. Kahit ba sabihin ni ang aking maraming kaibigan, Chinese man yun o ano, kahit na sabihin pa niya kung kailan yun binigay, that was intended for his campaign. Kung transparency yun, lahat ng pera that was intended for his campaign should be declared. Paano kung sabihin ng COMELEC ay exempted yun? Parang may regla, hindi ka na pwedeng sumali sa PE. Hindi yan ganun. Oh, the law
And also, then people don't understand that Marcoleta is also an attorney. So he know what he is doing before he even get the money. Mm, Na alam niyang papag-uusapan nito from the very start. So hindi niyo po pwedeng sabihin na hindi niya alam what for you to explain na yung receipt ng pera is before the period na hindi ka na dapat kumuha ng pera. That the point of the matter na alam mo kung paano mo lulusutan from the very start kasi kaya mo pa Oh, ipaliwanag. exactly. So this ruling highlights the gap between public expectation and legal reality because we were expecting a slam dunk case. Akala natin, boom, talagang mapapako na itong buwisit na chinador na to. Yung pala, yung ini-expect natin, hindi pala mangyayari. The legal reality is nakalusot si Peluca Sr. Pero alam Yun. mo, Ma'am Kirkley, ang kinalulungkot ko lang ano, yung kapwa Pilipino natin that are bound to follow the rules and regulation ng COMELEC, especially do sa mga wala namang makinarya, walang pera, Mhm. pero they need to follow under the rules yung mga ganitong donasyon. And I think ang masakit lang dito is having this precedent na kung siya nagawa niya, pwedeng gawin ng mga maimpluwensyang tao. Pero ang question, kaya ito gawin ng mga ordinaryong Pilipino na maaring tumakbo sa susunod na eleksyon? Kasi kung wala naman silang pera, wala naman silang donors. Ako, para sa akin, I take it like, yes, it's illegal and it's unfair. Pero nakikita ko rin yung punto, ma'am, na lahat ba nakakagawa ng ginagawa ni Marcoleta? Lahat ba may suporta ng isang malaking grupo o may mga donors na kaibigan na magbibigay ng ganung milyon? Eh, technically speaking, if I'm not mistaken, maraming tumatakbo na wala namang kilala. Walang pera, walang makinarya. So, hindi rin sila nakikinabang. Kung titingnan natin spade to spade, ika nga, kung lahat ng kakandidato may donasyon galing sa mga big donors, I don't think that everyone who's eyeing or buying for a position have those kind of privileges. Hindi lahat. Kahit hindi ka lahat ng miyembro ng siya ng China, magkakaroon ng ganun kalaking donasyon, 'di ba? Si Totoo. Marcoleta lang kasi gusto talaga nilang mapanalo para merong kakampi si impeach VP Mhm. Lucy. Kasi alam nila nalulusot na naman yung impeachment case. So, ang kawawa diyan, mga maliliit na kandidato na walang resources kagaya ni Peluca Sr. Oh, Hindi si 'di ba? junior, hindi pa, si senior pa. Hindi, si Junior yung napahiya na, "Please read the rules of the Hmm, Justice Committee." Pupunta-punta ka kahit hindi ka miyembro, hindi mo pala alam yung rules, magbasa ka dun. naano ako sa kanya, naawa ko sa kanya no'n, at the first place, kasi in-imply niya pa talaga kung ano yung nangyayari sa sesyon tapos parang sinabi Hindi naman niya kasalanan yun. Si senior naman yung nagse-send ng messages, 'di mo ba nakita nagbabasa siya? hmm, Oo, nagbasa siya galing sa tatay niya. Nung pagkabasa niya ta's napahiya siya, text agad, "Ikaw naman tay, send-send ka pa ng question, yung pala napahamak ako." Yun nangyayari sa'yo, paniwalang-paniwala ka kay Peluca Senior. Yun ang sabi ng mga viewers, ang Peluca okey daw view. masyadong masikip yung oxygenation ng brain mo, hindi masyadong Oh, 'di ba? If the oxygenation of your brain is not optimal, yung brain functioning which is already compromised to begin with kasi ikaw ay cartoon supporter, from 10% functioning naging siguro mga 0.5% na lang kay Luca Jr. Pero alam mo, ma'am, lang ako, nahihiwagaan lang ako 'no, kasi yung sa depensa ni Senator Marcoleta, 'di ba sabi niya, nakuha naman ito before the time na hindi na sila puwede kumuha ng, pera from the donor. So hindi nila kailangang i-disclose yun sa SOSE. Ang tinitingnan ko naman din po diyan, isa pa is, maari po kaya ito maging dahilan in the future para magkaroon na naman ng ibang sistema itong mga tiwali nating politiko
to hide money, to do another scheme or system of money laundering, Uy, 'di mo ba? ba alam na dun sa kanyang dun sa kanyang TV show, hindi naman 'yan yung naging rason niya. Binago na lang niya yung rason niya kasi Hmm. mali yung una niyang sinabi. "Oy, Marcoleta, don't tell a lie." Dun sa TV show niya, ang una niyang sinabi, "Yung mga kaibigan ko kasi, sabi ni, 'wag mo nang isulat." Yun ang sabi niya. His donors did not want to be named. Yun ang una niyang sinabi. Mhm. Kasi hindi lang ito makapili, sinungaling pa. Ano ka? Yun ang Sino? sinabi niya. Yun ang sinabi niya that the donors did not want to be named, and then he realized hindi pala lusot it. So he changed it to, ay, they Tsaka mahirap lang kasi po dito, eh. Ang hindi kasi nakikita ng tao yung sabihin na natin yung batas, eh, kasi hindi naman po tayo lawyer, 'di ba? Kumbaga sa atin mostly nagde-defy tayo dun sa rule of morality. Pero sa Mhm. kanya, he can bend the rule because he know it for a fact even before this happened na kaya niya i-bend yung rule sa pamamaraan ng legality. Which is also unfair kasi hindi naman po katulad niya na nasa posisyon na he can answer and say something on his own opinion yung mga nangyayari. And I think it's just unfair. Unfair for everybody. Kasi kung pwede niyang gawin yun. Sinabihan You niya mean din. you can bend the law? You mean you can bend the law? Naku, akala ko, I thought he was gonna throw a coronary because he was so freaking upset that Mhm. Ombudsman Rimulya and then the DOJ secretary would dare say, sometimes you can bend the law for the good of the people. Sabi niya, no, you cannot bend the law. How dare you say that? You are the justice secretary. And here he is. Here he is. What a travesty of justice, Peluca Sr. 'Di ba? Yan ang How mahirap ano, ironic. yan ang mahirap ma'am, kapagka yung Hmm, mga statement mo nasa public sphere, mhm, hahantingin hmm, kapagka may nagbago ng opinyon mo, mahahunting ka talaga ng mga sinabi mo before. And I think this is also a good thing na inilalabas 'tong mga previous video nila for them to mhm. actually justify, bakit mo sinabi 'to before ta's ngayon ikaw na mismo nagva-violate, 'di ba? At saka ano na rin, at saka yung palusot niya nun na sinasabi na he was misinterpreted by his critics about sa sinabi niya, hindi daw nalaman yung context. For the end time, ever you ex however you explain it, you already said those Hmm, words na mas matalim ang epekto nun sa mga tao na andoon. Kasi kapag sinabi mong giveaway, ano po papaligot-ligot hmm. ikot-ikutin yun? You just said you give away the island. That's it. So, wala naman excuse dun. Eh, di ba sa issue na 'to 'no, dahil nagkaroon na ng verdict ang COMELEC dito, yung Mhm. department ng COMELEC na yun, do you think there is still an essence of these candidates filing for their SOSE? For me, it's not really meaningless, pero it's incomplete. Kasi what does it Mhm. capture? It captures spending during the campaign period. Pero and it captures donations during the campaign period, pero it does not capture early donations. It does not capture pre-campaign spending. May mga hinire yan prior to the campaign. Paano kung nagbayad na yan ng mga diehard cartoon supporter na vloggers o daw ng mga bayad ng mga yan? O what if may mga operations na yan na pinondohan ng party nit. Paano kung may tinatawag nila na volunteer spending? Actually, coordinated ng kunwari China o ano, hindi na-capture na yan. It's not really complete. So, it's not really meaningless, incomplete lang siya. So the SOSE is accurate within its very narrow legal scope, but it does not reflect the full legal yung full financial reality of campaign spending. It doesn't.
I think ang other interpretation is mostly kasi hindi mo pwedeng gamitin as Bible truth of what is the Mm, candidate nung election niya. Kasi marami ding kulang pagdating sa mga hindi, information. hindi. Ma'am Clark, dito sa issue ng SOSE, I would like to ask you, do we need to pinpoint the blame to the system na meron ng COMELEC under SOSE rule or yung mga contributor na nagbigay ng donasyon? Tinarget nila, hindi yung kandidato. Yung donor nag-violate nga ng rules, 'no? Sinasabi nila yung kandidato daw hindi daw nag-violate ng SOSE rules as it is written. Pero ano naman yun, yung parang selective yung accountability. Kung isipin mo 'no, technically, it's consistent with the law. Pero para sa'kin, yung morally, 'di ba isipin mo, mali-mali, hindi ba? At saka ano din po, alam niyo po, natatakot ako eh. Kasi parang nabibigyan ng power who they want to choose on election. Tapos, yung utang na loob na tinatawag, nagkakaroon ng bayaran Mhm. after makaupo eh. Do'n ako natatakot eh. Ako actually wala akong problema kung pero natatakot lang ako kung manalo ta's mapag-alaman natin na kulang-kulang yung SOSE, anong nag-i-imply nun? Parang sa'kin in general perspective, utang na loob binabayaran nung nakaupo everyday, Hindi 'di ba ba? yun yung in his original TV, statement or yung whatever he said on TV, that's exactly what he said. Naku, talagang I can't get over yung si Marcoleta mas maraming kaibigan sa isang kaibigan ni Sarah. Anyway, niya na marami siyang kaibigan. Ito dahil naniniwala kami na ikaw ay karapat-dapat na mapunta sa Senado. Ito, ano lang ito, regalo or something like that na, ano ba, walang kapalit. Ito ay parang hindi naman utang na babayaran pero yung utang na loob. Parang Utang. hindi siya utang na babayaran with money, but utang na loob pala, Sino po nagsabi utang niyan? Sino po in nagsabi niyan, Ma'am Cart? si Marcoleta, even though very very detestable, oo, may tama siya. Ang laki. Ang laki ng tama mo, 'di ba? Oo. Uy, high quality naman 'yun. High quality. Oh, it's real hair. Kumpara mo Mm. sa old peluka niya, better quality na siya ngayon, Ma'am, anong posisyon niyo dito after na makuha na, desisyon ng COMELEC, hustisya o pananagutan? Kasi those are two different, avenue. Mas gusto ko may managot. Pitayin si George Garcia! Baka Magagalit ba? ma-cancel ka. Iglesia po ng China, yun po yung pinag-uusapan namin INC, sa mga nakikinig. Just to make sure. Kasi hustisya, hindi na because, okay, ang mga magagaling na abogado, justice now is yung bang nakakalusot na sa mga loophole sa batas. Sometimes you think yung nagsusulat ng batas, parang intentional. It doesn't seem like these congressmen and women and senators are ever going to change or amend the law so that this can be changed para magbago naman ang sistema. Kasi in a meaningful way, kung sila din ang tatamaan, 'di ba? Kung sasabihin mo hustisya, yeah, justice has been served because they follow the law. That's bullshit because even when you follow the law, may loophole ka. Kaya gusto natin may managot sagutin si George Garcia. Wag nang bitayin, ikulong na lang. Ay, hindi pala. Ma'am, parang lumalagay parang nakikita ko dito, yung batas ay parang seremonyal lang, na may nakasulat sa papel, sa libro, Yeah, pero yung essence talaga nun, yeah. hindi siya talaga napapatupad or sabi niyo nga ay lusot. So,
Sa sinabi na po natin, pinag-uusapan natin mula kanina, tingin niyo po ba sa nangyaring ito, malaki ang mawawala sa tiwala ng botante sa eleksyon? Ay, oo. Oo talaga. Like, ah, ngayon na nga may mga nagsasabi na, yung people are saying na I don't know if it's true, I've never investigated. Have you heard this na ang may-ari daw ng Miro Systems, yung mga Diskaya? Have you heard this? Oo, di po alam. Somebody said that. Tapos, for as long as that is true daw, ring. Hindi na Puwede din Inday Lustay, Inday Chucky, impeach VP, impeach VP Lucy, 'di ba? So, I mean, I don't know. ang gulo lang 'no, parang hindi mo makikita parang nahihiwagaan ako personally sa psyche ng mga botante. Hmm. Parang, okey nangyari 'to, pero parang wala naman tayong nakikitang condemnation on both group. Hindi ko nakikita yung gano'ng katinding kumbaga meron nagsasalita, pero kung makikita mo yung general populace, hindi mo nakikita yung condemnation towards this. I think that's what is sad. Hindi na I think that's what's really sad because people are so used to wala na bang well, first of all, talagang gasolina at ang mga bilihin. Mhm. So, you know, siguro sa isip nila, who gives a shit about Marcoleta and his peluka, 'di ba? Na panagutin siya. And then the sad thing is, I guess people are used to these powerful politicians getting away with so much crap. Yung parang nung nakalusot si Cheese, people were like, for sure, si Marcoleta makakalusot. Cheese Escudero, yung parang yung kay Cheese hindi naman kasing lala kaysa kay Marcoleta talagang he said it outright tapos, Mhm. you know, si Cheese nga wala siyang backing ng Iglesia ni China, nakalusot nga. Ito pa, may backing ng Iglesia ni China, 'di ba? So, parang talagang so resigned to, "Ay makakalusot na 'yan." 'Di ba? And they It's tend to not sad. do anything kasi parang Wala na. natanggap na nila. Yeah. Yun lang yung mahirap sa'tin ano, kasi parang ang natatakot lang ako is baka mamaya maging cycle na parang, okey nangyari Yeah. na yan kay Chis, nangyari na kay Marcoleta. Kung mangyari yan kunwari kay Bato in the future, okey lang. Yun lang yung parang Yeah. nalulungkot ako, kasi kung gano'n na lang pala perception, 'di 'wag na tayong maggawa ng SOSE, 'wag na rin tayong magkaroon ng batas, Exactly, 'di ba? exactly. Tingnan mo, merong mga nagsasabi na grabe naman si Bato, he hasn't been to work in what, 3, 4 months and he's still getting what, ilang thousand ba yan? Is it 300,000? 300 yung Pero hanggang diyan na lang naman there's no really public outrage when yung ordinaryong manggagawa, mag-absent ka lang ng 3 days, sisante ka na. And here's somebody na who's already rich to begin with, and he's still collecting hundreds of thousands of pesos for not showing up to his job that he was duly elected to do. hmm. There is no public outrage. And this guy was involved in extrajudicial killings. 'Di ba? I mean, seriously. Malungkot na lang po ang nagiging ano 'no, nagiging, resulta nito kasi parang tayo na pinag-uusapan natin, pero kung titignan mo yung grupo ng mamamayan natin na talaga apektado, wala lang sa kanila. Ang masakit dito yung mga donation naman, lahat naman ng mga donation sa politiko, sa'tin din naman ho nanggagaling yan. Whether or not bumili ka ng produkto o nagbayad ka ng serbisyo na sila'y nakikinabang o kumpanya nila, ibig sabihin sa'yo pa rin talaga bumabagsak yung pera na yun. Sa kanila lang na ang masakit diyan pagka ganito na, ang ina-accept na lang, wala na. Wala na tayong check and balance. Normal Pero na I think, yeah, siguro marami din magsasabi, kasi inuuna yung mga pagkain nila and, basic needs siguro. But they have no idea that all of this will actually affect yung
hindi siguro yung gas prices, but the people that are in power, that hold office, maraming epekto yan sa ating ekonomiya din. Kasi kung sino yung nandiyan nakaupo, nagagawa ng mga batas that affects our economy din. 'Di ba? Kung mga pro-China yung ini-elect nyo, maaapektuhan din eventually yung ekonomiya. Ewan ko lang kung nare-realize ng mga tao yan. Also, another thing, sa palagay niyo po ba that the law in our elections, eh, napapanahon na ba palitan kasi hindi na Ay, siya gano'n oo. ka-effective? Ang daming ano, ang daming kailangan baguhin diyan, talaga. Yung unang-una, yung sinabi natin na yung pre-campaign money na ginawang invisible, 'yan dapat ano 'yan, baguhin 'yan. Tapos yung campaign period na campaign period lang, 'yan ang diyan mo lang ilalagay. Hindi naman puwede 'yan. Dapat 12 months before the campaign period, mo na lahat diyan kasi nag-uumpisa na 'yan. Hmm. Tapos yung sinasabi mo na ano, candidate, tulad ni VP Sara nagdeklara na siya, o 'di lahat ng pinupuntahan niya, kampanya na. Yeah, alam niyo po, isa pang masakit diyan, ma'am, like VP Sara, di naman po natin maalis na up to this moment, she is the Vice President of the Philippines. So, may Mm, kapangyarihan at may impluwensiya pa rin siya na puwede niya magamit to her advantage. So, I think like Marcoleta is doing, naman siya naging senador, 'di ba, kongresista siya. And because of that position, yung naging ambag ni para makuha niya itong mga donor na 'to na magbigay sa kanya ng pera. Kasi I doubt, kung siya'y ordinaryong attorney lang, siyang hawak na posisyon, I doubt na itong mga nagbigay ng pera sa kanya, magbibigay ng pera kung wala siyang impluwensiya. Which is dun ko nafi-feel yung pagiging unfair. Sabi ni Sir Al, it is not the law that needs to change, but the people who implement the law. Yun din, eh. Dun nga sa law, it really does allow for people not to declare on their SOSE pag pre-campaign period. Naka-specify dun na ang ilalagay mo lang sa SOSE yung natanggap mo during the campaign period. Nakaset yun. Mhm. Paano kung sinabi ni Marcoleta, ay, natanggap ko yun before the campaign period? Wala, hindi mo na siya talaga mahahabol. So kahit ang galing pa ng ng pa din or pero agree din ako diyan. Sa akin sa totoo lang, ang nalulungkot lang ako sa mga ganyang panawagan na we need to change people or we need to change the system is this, saan ang Pilipino 'pag nagtatawag ng konkon, Mm, 'di ba? Kung talagang gusto niyo may magbago sa sistema, which is the root cause of all of this corruption, bakit hanggang ngayon hindi natin napipilit ang bawat kongresista at senador to actually do a constitutional convention, 'di ba? Bakit hindi correct. natin napipilit yun kung talagang gusto natin, and if we're genuine on what we're saying, and kahit si Sir Ali, naniniwala ako sa sinasabi niya, pero the question is, why is it's not yet been changed for how many decades, 'di ba? Since 1987 Constitution. I think yung pinaka problema din natin dito as a society is that we're putting blame sa mga pero hindi natin alam yung sistemang ginagalawan nila is the system that actually that needs to be changed or updated dito sa makabago nating yun. And para sa akin, alam niyo ma'am, at the end of the day, para sa akin, ang makakalusot na corruption issue, kahit dito sa SOSE na 'to, kung real time, meron ka nakikitang numero, online. Nakikita mo kung sino nagdo-donate, kung magkano yung pera nila, para hindi Mm, na kailangan nila explain pa. Kasi ito yung mm. nangyari kay Marcoleta, kasi itinago niya. So ngayon nung lumabas, kailangan niya ipaliwanag. Ako naman ang punto ko lang ganito 'no, kung ikaw magnanakaw, kailangan mo pa bang sabihin?
'Di ba yung para Correct. kay Marcoleta, ba't mo pa kasi sinabi? Ba't ka pa kasi nagsalita? Dapat hindi ka na kasi nagsalita kaya yan tuloy nagkaroon ka ng issue. Daldal ng daldal. Yan tuloy nalaman na may gano'n, o ngayon nagpaliwanag siya. Siya din na nag-create ng chaos, eh. And, guys sa mga nakikinig po, again, maraming salamat po sa support and also at least naman i-plug ko na rin if ever po na gusto niyong, i-follow kami sa iba naming social media platform, yun lang po yung QR code sa ating, YouTube channel. Don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel na and also dito sa end part ng ating, pag-uusap, I think ang gusto kong malaman naman dito 'no, yung pakikinabang. Ma'am Clark, sino sa tingin ninyo ang usually nakikinabang dito at sino naman ang, usually hindi nakikinabang sa ganitong sitwasyon, especially dito sa ano, desisyon ng COMELEC? Siyempre makikinabang yung mga, incumbent na big candidates. Tapos siyempre yung, crooked donors. Kasi why do you think they're spitting out so much money? Why do you think they're giving so much money to these candidates? Kasi nga 'di ba, utang na loob. Lucas Senior, ano ato nila galing sa'yo? Oh, siyempre favorable contracts, favorable decisions on whatever. Those favorable decisions are not gonna come at a cost for nothing. It's not going to be good for the Filipino people. It means na kung pabor yan it means it's probably not going to be good for the environment. It's probably not going to be good for the Filipino worker. Pero syempre, boboto si Marcoleta. He's going to speak in behalf of these companies that gave him the campaign donation. So, yung mga yun, yung ruling na yun ay papabor sa mga donor, papabor siyempre din sa nakaupo na si, Piluca Senior, yun. And sino ang palaging talunan gaya ng dati? Ang Filipino people. Yun na, And I guess sadly, Filipino try to just parang ano, 'no, shrug it off, correct, gano'n. Pero hindi nila alam yung effect nun is more deliberate abuse of power and influence ng correct. ating mga sitting politicians. Again, Ma'am Kirklia, maraming salamat po at, alam kong mahaba-haba ang ating kuwentuhan bago pa tayo mag-live, ping natin kanina. Thank you po sa time ninyo. And, sa mga nakikinig po 'no, if you have any questions even after our live, puwede niyo po ilagay sa comment section and we will try to read and answer those questions. Yun po ang, gusto ko pong i-takeaway dito sa pinag-uusapan natin. Ngayong araw na 'to, nakita natin na hindi lang kaso ang, tinatalakay natin dito. Nabuksan natin yung isang napakadumi at napakasirang sistema ng ating eleksyon na posibleng ano, magbigay ng kapangyarihan sa mga taong nang-aabuso lalo na sa ating gobyerno. Ang tanong na nga lang dito is kung may butas sa sistema, sino ang magtatapal at kailan? So that's a question for you guys sa mga listeners. Tingin ninyo ba tama bang nalusutan nito ni Senator Marcoleta o dapat may justice din? O baka naman justice lang, sabi nung iba. Okay. So guys, again, maraming salamat po sa walang sawang support and, Ma'am Clark, thank you sa mahaba-habang oras na binigay niyo po sa ating channel at sa ating listeners. And, I'm looking forward po sana mas thank you. Thank you at saka guys, ito nga yung sinasabi ko, Ma'am Clark, magkaiba po kami ng estilo ni Ma'am Clark Lea and a lot of people would really recognize that, especially when reading comments. Talaga iba po talaga ang strategy ko at may personality issue ako pagka may kausap ako. Hindi, nakatuon lang ako dun sa kausap ko minsan. Kaya yun lang po yung aking issue. Pero other than that, 'pag mag-isa lang ako nagla-live, I can thoroughly read the comments. Pero 'pag meron po tayong guest, focus ko yung taking notes at saka yung ating guest. Pero next time po ulit, makikita nyo pa ulit
marami pa pong pagkakataon makakakwentuhan natin si Ma'am Carclea sa ating channel. And hopefully, there will be more political issues and more intense and passionate discussion. At i-request natin kay Ma'am Carc na maglagay siya, hanap siya ng mic na mas para gumanda kanya audio. Yun yung sinasabi nila. Thank you po. Ingat po. Thank you po sa